Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Masarap ang magmahal, pero ang tanong, mahal ka rin ba? Sakit? Ayan, parinig nga mga pusong umaasa, Team Pula! Kayo naman kasi, kapag hindi na nasusuklian yung pag-ibig nyo, huwag nyo na kasi ipitaasar. Taas kamay nga mga natuto na sa pag-ibig, Team Puti! Ito ang programang may iyakan, may tawanan, may sagutan, pero sa dulo, hangad namin ay pagkakasunduan. Ito ang Face to Face Harapan! Kung gusto mong ayusin ang problema, huwag sa Marites ang punta. Sa kanila kadumiretso ang ating harapang tagapayo. Feeling angry? Feeling sad? Naku, tutulungan kang maging feeling better ni Dr. Camille Garcia. Dasal na may kasamang sermon ang ibibigay niya sa'yo, Brother June Banaan. Ika nga nila, to see is to believe. Kaya't ilapag nyo na ang mga ebidensya nyo para sa ating abogadang si Atty. Lorna Capuna. Kung ang iba puro dada, siya diretso na sa gawa. Aksyon agad ang solusyon ng nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Isang payo ko sa inyo, honesty lang dapat lagi ang take-off sa buhay. Dahil kung ikaw ay sinungaling, sa problema ka lalanding. Diba? Okay. Yan din ang hiling natin sa mga may bahid ng korupsyon sa gobyerno na maging tapat naman sana sila balang araw. Balang araw. Yung balang araw niya na makakuha ng bigas, ngayon na Today. ang ating sausawerong sayawero ay... Ate! Oo naman, ate. O, sige nga. Ihataw mo para sa bigas mo. Yes. Alright. Oo, kita mo? Pressure cooker. Maling, malambot. Okay ang kembot, ah. Alam mo, nasa balakang yan eh. Yes. Oo, yung balakang niya kahit maluwag ang suot. Bakas na bakas. Okay, buwisit daw si ate sa bagong kinakasama ng kanyang nakakabatang kapatid na lalaki. Bakit? Simula kasi nang mag-live-in na ang dalawa ay napapabayaan na raw ang kanyang kapatid ang mga anak nito sa unang kinasama. O, buwelta naman ng bago nitong jowa. Wala naman daw siyang ginagawang masama. Basta alam lang ng puso niya, this guy's in love with you, pare. Dahil daw sa kinakasama, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng ate niya. Kaya po ako nagagalit sa bayo ko. Kasi po, konting kabuhayan lang po ng asawa ko. Sinira niya pa po. Napawalan niya niyan. Dahil dyan sa bakla na yan, nagawa niya yung sa asawa ko. Pati raw anak niya, napapabayaan na? Yung bata po kasi, pag dumadalo po dito, kaysa alagaan po ni Mika, hinahayaan po na sakali po. Bilang tiyahin po, mamaya po masagasaan po. Ewan ko po dito sa asawa ko, ba't lagi nila sinisilip yung kapatid ko? Ngayon nagmamahalan naman silang dalawa. Yung asawa niya po, inaalagaan po yung mga bata. Hindi. 'Di naman po pinababayaan. Ikaw naman, ate. O, sige nga. Ihataw mo para sa bigas mo. Yes. Alright. Okay ang kembot, ah.
Ang nagrereklamong ate at ang kinakasama ng kanyang kapatid, Flor at Mika, harapan na. Bading pala. Yes, Yung kinakasama ng kapatid Opo. mo. Okay? Galit po ako sa kanya. Kasi, Po, bading po siya. Yun lang, galit na kayo? Sigurado ba kayo dito niyo ako nilagay? Ate, baka umayos ka. Clarify mo, ate. Clarify. Bading nga po siya. Yun lang, galit ka? Yes po. hindi naman yata sapat na dahilan na bading lang siya. Teka muna, ano talaga? Ano bang sitwasyon? May anak? May anak po. Ilan? Kapatid. 3 po. 3. Sabi nga, napapabayaan daw. Opo. Oh, dahil. Pero, nasa kanila. Wala po. Nasaan yung mga bata? Nasa nanay po. Oh, so bakit napapabayaan? Nasa nanay pala. Pinababayaan din po ng nanay. Ay, pinapabayaan din ang nanay. Dapat yung nanay yung nireklamo mo. Okay naman po sana sa akin. Kaso ang laki ho ng pinagbago ng kapatid ko. Nagbago ho yung attitude niya. Nagiging bastos na ho siya at wala na rin pong respeto. Nang dahil po dito sa bakla na yan. 6 na taon na ho sila nagsasama po ngayon. Sa 3 buwan pong pagsasama po nila nung una, mabait ho siya. Panggap na kuno, ibibigay-bigay sa amin, tumutulong, ino-operan ho kami. Sa akin ho nagpupunta yung mga bata, kada pupunta ho dyan, para hanapin yung tatay nila, para humingi ho ng pera, ng panggastos pambaon. Oh. Ngayon po, binabaliwala lang ho ng ama. Wala na. Aking kapatid. Hindi, bumalik tayo doon sa nagpapanggap si Mika. Ano yung Opo. nagpapanggap siya? Dati mabait, ngayon hindi Opo. na. Dati ho mabait po siya. Oh. Tinatanggap niya pa ho nung una yung mga anak, nung kapatid ko po. Hindi, Napapabayaan daw ni Julius ang mga anak dahil sa'yo. Totoo ba yun? Teka Wala pong muna. katotohanan. Magbabalik ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimamon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. O Mika, ang nirereklamo ni Flor, yung kapatid daw niya, mas inuuna ka kaysa sa obligasyon at pakikitungo at, o yan, yung kanyang pagmamahal at sustento sa mga anak. Gaano katotoo? Wala pong katotohanan yun. Dahil paano po mangyayari na hindi inuuna ni Julius yung mga bata? Tuwing nasa amin yung mga bata, lahat ng gusto binibigay. Manghihingi ng pera, ibibigay. At yung hindi naaasikaso, paano po namin, oo, nandun tayo sa hindi masyadong naaasikaso. Bakit? Yung tatay maghapon nasa trabaho. Ako, panggabi ang trabaho ko. Tuwing wala akong pasok, tsaka ko lang naaasikaso yung mga bata. Umuuwi lang sa amin yung mga bata pag wala kaming pasok. hindi po totoo yun na binibigay po araw-araw, lagi. Hindi ko talaga halos mabibigyan araw-araw po araw-araw kasi tuwing sahod lang ako nagbibigay ng panggabi. Araw-araw po nandun po yung mga bata. Wala po ako nakikitang pag-aasikaso sa kanila. Kahit na napakadusin. Hindi mo naman kasi nakikita yung loob ng bahay namin. Paano mo Hindi, masasabi ang ko nakikita ko inaasikaso lagi yung mga sarado ang bata? pintuan nyo. Dalawa kayo nasa loob Kaya ng namin kwarto. sinasara yung pinto kasi lagi nyo kaming sinisilip. Baka naman concerned kasi Nasaan yung auntie siya, privacy namin syempre. kung lagi kayo nakasilip sa amin? Kaya nga kami nagsama eh. Okay. Nagrereklamo ba yung mga bata? Opo. Anong nirereklamo nila? Lagi po sila nagsusumbong sa akin. Lagi po sila sa akin kumakain. Eh, ang dami ko pong pakainin din po. Maliliit din po yung mga anak ko. Pero pamangkin ko rin po sila. Kaya sinasama ko na rin po sila. Minsan po yung kapatid ko pong yan, kahit tanungin niyo po siya, kasama ko rin po yan. Kaya nga po yun ang pinagtataka ko. Bakit ganun? May trabaho tapos sa akin sumisiksik, sa akin humihingi. Oo, bakit kaya ganon? Ano? Yun ang hindi ko po masasagot kasi kaya wala rin ako lagi doon sa bahay. Pag umaga kasi wala kaming kuryente. Kaya umuwi ako doon sa talagang bahay namin, which is yung bahay ng mama ko, inuupahan namin. Umuwi lang ako doon pag gabi bago ako pumasok. Okay. Inaasikaso ko muna yung bahay bago ako pumasok.
Ang pasok ko alas 12 ng madaling araw. Tsaka isa pa po, Ate Coring, may pangako ako sa mga bata, sa mga anak ni Julius, na hindi sila masasaktan hanggat nandun ako. Kaya napaka-imposible kasi minahal ko tatay nila eh. Napaka-imposible hindi ko sila mahalin. Ang problema kasi yung nanay pabaya. Oo. Gusto nga po tumira ng mga bata doon sa bahay. Ng tatay. Sa bahay ng tatay. Eh, ang problema... Teka muna, pwede ba yun? Ang sa akin naman po, sabi ko, sige dito kayo. Kaya lang, ngayon kasi pinag-uusapan namin ni Julius, balak namin umupa. Oo. Dahil kawawa yung mga bata sa umaga, walang kuryente. Kaya ngayon nag-iipon kami, nag-uumpisa kaming mag-ipon para may pang-upa kami. Pero ang tanong dito ano naman ang pananagutan ng nanay? Kailangan yung nanay may pananagutan din. Hindi ba? So, Attorney Lorna, di ba, yung nanay? Kasi ano yun, napaka... Yung nanay nga sa batas, Republic Act 7610, abandonment. Oo. Kasi pinabayaan na niya yung 3 anak niya, binigay sa tatay nila. Ngayon, wala namang talagang karapatan si Flor na mag-interfere sa relationship ni Mika at ni Julius. Ayun. Nasa kanila yun eh. Provided na yung tatay, si Julius, hindi pinapabayaan yung mga anak niya. Ang nagkakamali dito, yung missing na nanay. Abandonment, neglect yan. Oo, parang ganun, ano? So, nasaan na nga ba si Julius? Haharap siya sa atin. Ayan. Kulang na lang yung nanay Sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimahon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. O eto, sang-ayon siya na napapabayaan ni Julius ang kanyang mga anak. Simula nang dumating si Mika, ang hipag at kakampi ni Flor. Ariza, humarap ka na. Ate Ariza, paano nyo naman nasasabi na napapabayaan yung mga anak kung sila mismo gusto tumira kay Mika at kay Julius? Sa tuwing dumadalaw po yung mga bata, hinahayaan lang po nila sa labas. Hinahayaan maging bata? Anong mali doon? Opo. Dapat nga po, kung mahal niya po si Julius, iintindi niya po yung mga bata, hindi po hinahayaan sa labas. Bakit? Ano ba ginagawa sa labas? Pwede pong masagasaan po yung mga bata, mga ganong edad po, hindi napapabayaan sa labas. Teka muna, sandali lang. So, si Julius nasa construction. Opo. So, yung mga bata lumalabas. Pag dumadalaw po yung mga bata, syempre siya po minsan naiiwan. Dapat nakatutok din po siya sa bata. Kung mahal niya po si Julius, dapat po babantayan niya po yung mga bata. Yung mga bata hindi ba nag-aaral? Nag-aaral naman po kaso po panghapon. Yung iba po pang umaga. Syempre may maliit pa po, lumalabas po. Kung masagasaan po ng Ayun, okay. Pero paano yon kung panggabi ka? Siyempre nagpapahinga ka sa umaga. Opo. O paano nga ang pagbabantay sa mga bata? Ang balak po kasi namin ni Julius, kung uupa na kami, yung mga bata, doon lang din sa bahay. Para tutok sila mag-aral. Kasi ngayon, bakit sila lumalabas? Ngayon kasi kaya sila nakakalabas, lalo pag wala ako. Sa tanghali, di ba, walang kuryente, wala ako doon, nandun ako sa amin. Pupunta yung mga bata, nasa labas, maglalaro kasama yung mga pinsan nila. Pero pag nandun naman ako, hinahaya ko silang nasa labas. Pero pag oras na ng pagkain, tinatawag ko sila. Kasi hinahaya ko sila maging bata eh. Normal lang naman yun ng bata. Ako, ganyan din ako sa mga bata ang pero hindi dapat, malapit ka po, sa kalsada kasi dapat. At saka isa pa kasi hindi ko sila pinapawi mo yung maliit. Dahil una-una, hindi ko sila totoong anak. Oo, anak sila ng kinakasama ko. Pero hindi ko sila pwedeng higpitan, hindi ko sila pwedeng sakalin. Sinasagot-sagot ka ba ng mga bata? Sinasabihan ka Minsan. Anong sinasabi sa'yo ng mga bata? Pagka pinagsasabihan ko na, wag na kayong lumabas, sasabihin sa akin, bakit ba? Gaganyanin ako. Kaya ang ginagawa ko, sinasabi ko doon sa tatay. Wala, huwag na kayo lumabas kasi nasa labas na tayo. Kaya sabi ko, ikaw magsabi sa mga bata. Para walang conflict. Hindi ko sila pwede kasing pagalitan ng todo. Kasi nangako sa kanila, hindi ko sila sasaktan eh. Kaya ang pinapasuheto ko yung tatay. O eto naman, ang na-in love sa miyembro ng LGBTQIA+, pero nagpapabayaan
nagbabayad din umano sa mga anak. Julius, humarap ka na. So, totoo ba nag-iipon na kayo para makarenta na kayo ng bahay? Nag-iipon pa po. O, ayan, tanungin mo na siya tungkol sa mga anak niya. Actually, Ate Flor, kakampi kita, no? Pero parang nakakapanting ng tenga yung dinidiin mo yung kabaklaan ni Mika dahil wala yung kinalaman sa problema dito. Pero Julius, sa'yo may problema ako. Kaya nga, dahil magpasalamat nga tayo kay Mika. Si Julius ang may problema. Julius, pasensya ka na ha, kasi nasa puti ako no? Tatay ka, di ba? Alam mong may 3 kang anak. Habang nasa construction ka, sumasagi ba sa araw mo na ano na kayang ginagawa ng mga anak ko? Kumain na kaya? Andun sa nanay. Wala nga din yung nanay. Doon nakatira sa nanay. Si Jessica ay busy sa manicure. So ano, sige. Naiisip mo ba yon? Opo, naisip ko po yun. Ang naisip ko po, kahit nasa trabaho po ako, natitingnan po ng mga lolo niya sa mga chewing po. Yun nga daw, according kay Arisa, hindi. Pakalat-kalat sa daan. Tumatawid ng kalsada, baka masagasaan. Di ka ba kinakabahan? Wala kang plano? Hindi ma'am. Minsan po, kinakabahan po ako. Minsan sinasabihan ko na lang po yung panganay ko na tingnan niya na lang yung mga kapatid niya. Alalayan niya. Total, malaki na may anak kong panganay. Yung 12 years old. Opo. Kanino niya gustong tumira? Sa akin po. Sinabi niya sa'yo, Papa, tawag niya. Diyan ako titira. Opo. Handa ba kayo, Mika? Ikaw din tatanungin kita kasi ang pagmamahal mo dapat tumagos hanggang sa mga bata. Handa ba kayo pag yung 3 nasa poder nyo na, hindi nyo din pababayaan pag kayo na lang? Ako hindi lang po ako handa Handang-handa ako. Ay, taray! Ikaw, Julius, ready ka na ba? Ready na po, ma'am. Ready naman pala siya. Ate Flor, happy na ba tayo doon? Hindi pa ho. May atraso sa akin yung si Julie. Ayan na ate, nauungkat na may atraso sa'yo, kaya ka galit. Anong atraso sa'yo? Ano? Munti ka na po akong gulping yan. Munti ka kang gulpuhin, bakit? Yung sinasabi niya po na galit siya kay Julius kasi yun yung tinapon ni Julius yung paninda niya. Okay. Dahil yung silip siya ng silip sa amin, nainis na tong isa. Bakit kasi kaya tinapon niya. Ngayon, yung puhunan niya, sinabi ko naman sa kanya, sige, pag-iipunan ko, mabayaran ko yung puhunan mo. Ano ba yung tinda mo? Kakanin po. Kakanin. Magkano ang puhunan? 3,000 po, ma'am. 3,000. So yun yung atraso niya sa'yo. Okay, pag yun nabayaran, hindi mo na sila papakialaman, ha? Kinikilig ako. Kasi kung hindi sila HHWW, HHWI. I? What is I? Holding hands while interview. Diba? Witty ka. Diba? Galing. Mga sawsawero at sawsawera, kayo na ang humusga. Kayo, handa na ba kayong magbigay ng opinion? Yes! Okay, magbabalik ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimahon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Kawawa ang 3 bata at yan po ang ating hinahanapan ngayon ng ikabubuti ng kalagayan. Kasi wala na tayong pakialam sa relasyon ng dalawa kung gusto nilang magsama. Tapos yung nanay, may iba na rin kinakasama. Walang illegal kasi hindi naman kasal. Yes. Pero yung obligasyon sa anak kailangan maayos. Okay, ano ang masasabi ng Team Puti? Ako, ang masasabi ko, kayong dalawa, manahimik na kayo. Magpasalamat kayo na ang mga bata ay mayroong tumatayo na magulang. Manahimik na kayo! Friendly fire! Lola, ano pa? Gusto mo pa? Gusto ko pa? Sinasabi ko. Ano pang masasabi mo? Ikaw, at saka ikaw, nakikita ko mula sa paa hanggang ulo na mabuting magiging magulang kayo. Kahit bakla ka, talo mo pa ang tunay na babae sa pabaya na magulang. Nay, may bakante po dito. Soli nyo yan. Soli nyo yan. May pula ka. Dito tayo. Pula. Balita mo yan! Ito na siya. Sigaw ka, pula! Pula! Tono ni ganda yan! Pula! Kunyari.
Napagod agad si Mami, no? Sandali, tapos na yung pula, ha? O, puti. Puti. Anong masasabi nyo? Para sa akin, kay Julius at Mika, kitang-kita kong pagmamahal nyo sa isa't isa. Maganda ang relasyon nyo sa mga anak mo. Lalo ka na, Mika. Pero may isang gusto lang akong sabihin sa inyo. Kung gusto nyong respetuhin ang bawat isa sa inyo, kailangan magrespeto. Una, ang lalaki ay para sa babae. Ang babae ay para sa lalaki. Kung wala po tayo dyan, wala tayong tunay na pagmamahal. Isa pa, ang relasyon nyo ay nasa publiko na. Aprobado yan ng government. Pero, uulitin ko ha, magandang relasyon mo. Pero ang lalaki para sa babae. Ang babae para sa lalaki. Iyon lang. Pero tunay ang pagmamahal nyo. Okay. Para siyang si Donald Trump. Okay. Yes. Okay. Attorney Lorna, diskriminasyon bang maituturing ito kung totoo ang sinasabi ni Mika na ayaw sa kanya ni Flor dahil siya ay LGBTQIA+. Oo, discrimination yon because number one, sa Constitution, everybody's human. Human beings tayo. And as human beings, we're entitled to respect. Regardless. Tama yung sinabi ni kasamang pangalan mo, Iho? Dan po. Okay, tama yon. Meron tayong tinatawag na SOGI, Sexual Orientation tsaka Gender Identity. Kung panganak ka nga na male or female, no? Binary ngayon. Hindi na binary ngayon, hindi na male and female. Ni-recognize na yung gender identity. Pwede kang babae, nagmamahal ka ng babae, lalaki, nagmamahal ka ng lalaki. Or pwede ka rin gender fluid. Kung minsan, pwede kang sa babae, kung minsan para sa lalaki. But bottom line, we are all human beings. So kumbaga, hindi pwedeng may diskriminasyon. Hindi pwedeng may Labag din sa batas yun, Flor. Pwede kang mahabla. Hindi pwedeng discrimination. Kapag ininsulto mo sila sa pagiging bading nila. Hindi pwede talaga yon. Tingnan na lang natin kung ano ang dapat na responsibilidad sa mga bata. Ha? Regardless of gender. Okay. Correct. Okay. O, Brother June, eto na. Kasi sinauna ang Biblia, Oo. Paano mo ipagsasamahin yung Biblia at saka yung modernong mga relasyon ngayon? Ate Correct, dapat tingnan natin ang dahilan ng pagsasama nila. Kung ang pagsasama nila is sumasang-ayon sa plano ng Diyos ng procreation. Kaya merong babae, merong lalaki. Ang purpose niyan, yung procreation. Dumami tayo, no? Hindi tinitingnan ng simbahan na immoral ang inyong pagsasama, no? Kasi nire-respeto ng simbahan ng mga gays o members ng LGBTQIA. Dahil yung kanilang pagiging tao, nire-respeto ng simbahan. Pero kung ang tatanungin ninyo, yung relasyon ninyo at yung sexual relationship ninyong dalawa, kailanman ng simbahan hindi sasang-ayon, whether you like it or not. Kasi nadidefeat ang purpose ng procreation. Otherwise, hindi na natin kailangan ng babae. No? Kailangan kasi natin ng babae kasi yan ang kamatch ng lalaki. But then, nire-respeto natin yung kanilang estado. Kagaya ni... Yung pagtutulungan nila. Yung pagtutulungan nila. Kay Mika, nakita ko kay Mika yung talagang tunay na essence ng pagmamahal kay Julius. Di ba? Kasi pati yung anak niya, minahal niya, kinakalinga niya. Na hindi magustuhan ni Flor kasi iba ang pananaw ni Flor kay Mika. Kasi bakla si Mika. Actually, respetuhin natin yung pagiging bakla. Choice niya yun. At walang masama, hindi kasalanan na maging bakla. Ang tingin ng simbahan ng kasalanan, yung sexual act between the two men. Yun ang kasalanan. Hindi natin po pwedeng baguhin yun. Yun ang pananaw ng simbahan. Pero yung pagsasama nila, kung whatever it is, nire-respeto ng simbahan yan. Okay, Doc Camille. So, anong tingin mo kung mapupunta ang DSWD ba pwedeng magdesisyon ng gano'n na ang mga bata dito sa same-sex companionship? Usually po kasi yung na-experience namin, pag nag-a-adapt po ang mga yung same-sex na ganito, nag-undergo po ng assessment. So, pag pinapakita sa kanila if they are
mentally and emotionally and psychologically fit. Importante po kasi talaga na makita yon para magawa ng process. Actually, it's a process. Hindi pa pwedeng sabihin nyo na ito turn over basta kay Mika na ikaw yung mag-a-assume ng mother role. Kasi napaka-importante So, ibig mong sabihin, pwede ring magdesisyon ang DSWD laban sa pagkup-kup nila sa 3 bata. Hindi po laban kung hindi pinoproseso po. Kasi kinakailangan makita po yung ma-assess siya na talagang he is able to parang fit siya na maging ma-assume yung role na yon, or at the same time yung talagang magkaroon ng pagkakataon na makikita nila kahit na same sex yan, yung relationship na yan, magiging mabuting yung magiging maayos yung pamilya nila. Okay. Malaking factor yun eh. Ngayon, itong minor, yung 7 years old pababa, kailangan ba ng approval ng nanay? Kasi sa batas dapat nasa nanay. Opo, totoo yun. Kailangan may approval ng nanay na mapunta sa inyo. Ang malaking problema dito, yung pinapakita nung nanay na hindi niya nagagampanan yung pagiging nanay niya. So napakalaking factor yon para sabihin na yung mismo mga bata ay nalilito sa kung ano ba yung role ng nanay ko. Bakit ganun si Mika mas magandang na pinapakita niya yung pagiging nanay kesa dito. So doon po magkakaroon ng pagkakataon na inaayos po talaga kung paano na actually kina-counsel po yung mga bata na yan. Sa korte na yan. Opo, sa korte na yan. Sa korte na yan. Kasi kung ayaw nung nanay at manlalaban, siya yung may poder sa batas, korte na yan. Yes. Para patunayan na hindi kaya nung nanay. Kasi baka ang mangyari, maiwan yung 5 years old doon sa nanay. Po, pagdating sa ganyang pagkakataon. Attorney Lorna. Ang batas natin, nag-i-evolve with reality. Kung dati, sa Biblia, kung dati meron tinatawag na gender roles, the mother will take care of the children, the father will go to work. Wala nang ganun. Kanya ngayon, meron tayong house husbands. Merong mga husbands, mga tatay na nasa bahay. Silang gustong magluto, silang gustong kunyari, kung may opportunity yung nanay na magtrabaho, yung tatay wala, edi yung nanay magtrabaho, the law does not dictate that it is the husband or the father who has to go to work. So, nadi-diffuse na yan. Pero yung custody, yun po ang pinag-uusapan, custody. Even custody, that has evolved already. Pati yung law na 7 and below, I have many clients na ang custody ng 7 and below nasa tatay. Okay. Sino ang magdidesisyon DSW, the court. The court will appoint, may court-appointed DSW na mag-o-observe ng family, ng relationship and all that. And then magre-recommend ang DSW sa court who is the fit parent. So wala nang it must be the mother or it must be the father. Okay. It is the children or the child's benefit that is prime consideration. Okay, makuha na kaya ng mga bata ang kalinga at pag-aalaga na dapat ay mapas sa kanila. Sisiguraduhin natin yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong ngingiti, harapin mo face to face. Malinaw na Flor, ha? Meron silang karapatan na magsama. At may karapatan din sila na kupkupin yung mga bata kung mabibigay naman ang tamang tirahan, pagkain, pagpaaral at pag-aalaga. No? Kasi yung nanay wala dito para magsalita para sa sarili niya Kaya hindi rin natin siya pwedeng husgahan. Ang makakapaghusga lang dito ay yung pamamagitan ng DSWD. Okay? Kaya ilalapit natin silang lahat para hindi na kailangan kasama sila, Flor. Yung nanay at saka kayo para mapag-usapan yung mga bata. Kasi kailangan mapatunayan, siguro magtatanong ng witness yan kung talagang yung nanay wala parati sa bahay. Diba? So kung ano man ang desisyon ng DSWD, yun ang gagawin natin. Okay? Ngayon, sabi ko, kung mapatunayan, Attorney Lorna, na
ibibigay ng DSWD ang kustodiya sa kanila at visitation na lang ang nanay, tutulungan natin sila sa down payment ng renta ng bago nilang titirahan. Kasi yun ang problema, space. Yes. And the safety of the home, no? May kuryente dapat. So pag nag-decide, talagang pinanindigan ninyo na aalagaan ninyo yung mga bata. Ayun, edi tutulungan namin kayo sa parenta. Huwag ka nang maninilip, ha? Huwag ka nang maninilip ng buhay ng may buhay. Ito na lang, pag yung mga bata na mismo ang nagsusumbong, paano yan? Kailangan talaga. 'Di ba? Merong namamagitan din. O ayan, o okay na ba yun? Okay. O so ikaw, okay ka na? Okay ka na? Kung hindi ka pa okay, bigyan nyo nga ng pamaskulubong yan. Ayan, pamaskulubong! Kasi malapit na ang Pasko. Ayan. Okay, o. Yan, salamat sa mga kaibigan natin sa Pincon Marketing. Thank you po. Thank you po. Flor, are you with us? Are you with us, Flor? Ate O Flor. nasa ibang floor kayo? Oo. Ate Flor. O, nagkakaintindihan na. O, masaya na. O, magkamayan na kayo. Sige na, magkamayan na kayo. Oo. Tapos, teka muna, magkano yung paninda mo? Ako nang bahala doon. Oo, diba? Yung libo, diba? Yung puhunan. Yung puhunan, ay nakalimutan ko isulat dito ha. Yung puhunan sa natapon mong kakanin. Huwag mo na siyang bubungangaan ha. Para hindi na tinataob yung paninda mo. At ikaw, wag ka mananaob ng paninda, pwede ka makulong. Okay? Okay na. O magbati na kayo. Sige na. Shake hands na. Oy, masarap magmahal ang bading. O, nag-aalaga, pero masama rin magalit. O, ikaw naman at saka yung kapatid mo, magkamayan na nga kayo. Babayaran ko na yung utang mo sa kanya, ha? Ay, nako. O, so, atin pong susubaybayan ang mangyayari sa mga anak at saka yung sa DSWD, okay? So, para sa kapakanan ng mga bata, ano ang dapat? Mahalaga na matukoy kung sino ba talaga ang una sa listahan ng may obligasyon sa mga batang ito. Magulang. Ang tanong, aling magulang? May mga maaari tayong dulugan ng mga ekspertong opinyon, kundi desisyon kung ano ang dapat gawin kapag naghihiwalay ang magulang. Pero teka ha, may kaukulan din pananagutan ng magulang na nagpapabaya sa anak dahil sa kabulastugan, kapabayaan o kamangmanga ng magulang. Ayan, ang mga anak namimiligro na maging pariwara at walang maayos na pagkakatandaan at kinabukasan. Kung di natin kaya panindigan, pwede ba wag na lang tayong mag-anak? Ako po ang inyong ate ko ring nagsasabing na ikay kang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap. Dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sama na sa puting, tama o mali. Galit, bati.
niya, ang madalas lang daw pinagkakaabalahan, kain, hilata, tulog. Palagi na lang po niya ako pinapalayas eh. Gigising, kakain. Nagsama pa ng babae, pinakainan nila. Pababayaan nila. Mali ka naman dun pa. Ikaw ang mali. Bakit nagdala ka ng babae na? Dinadami yung babae. Paborito mo daw siya noon, tatay. Kahit ngayon. Paboritong anak noon, pero pinapalayas na ngayon. Tumatanda raw kasing batugan, kaya si tatay ang ibinigay na direksyon sa anak. Palabas na ng kanilang tahanan. Harapin mo